Maligayang pagbabalik at pagbisita sa ating munting channel. Pansamantalang puputulin po muna natin ang ating storya. Gusto ko lamang po na i-share ang nangyari dito sa amin. Isa po ito sa aking mga barkada. Isang umaga po, kami ay nagkukwentuhang magbabarkada. Habang nagkukwentuhan kami, ang isa ay namamato ng mangga. Biglang dumating ang isa naming tropa, na sa malapit lang nakatira. Nang makita niya kami, bigla siyang nagpresenta na ang daming mangga sa bahay. Sinabi niya iyon dahil ang ilan sa mga kasama namin ay namamato ng mangga. Nagpunta kami sa kanila, 6 kami noon, pang-7 siya. Nang makarating at makapasok kami sa kanilang bakuran, nakita namin ang mangga na tinutukoy niya. Hindi ito kalakihan, pero sobrang dami ng bunga. Parang ubas na kumpol-kumpol. Bago kami kumuha, sinabi niya na doon kayo banda kumuha. Itinuro niya ang sanga na nasa itaas ng bubong. Sabi pa niya, kuhain niyo na lahat yan. Sobrang dami po nun, kaya kami ay nagtaka at ang isang barkada namin ay nagtanong. Bakit? Sumagot ang aming tropa na may-ari ng lote. Malalaglag kasi sa bubong. Bukod sa pagiging maingay nito kapag nalaglag, ay masisira ang bubong dahil mabubulok ito. Natatakot din ang kanyang magulang na babae, na baka mabali na ang sanga. Nagsuggest ang isa naming tropa. Bakit hindi niyo pa ipaputol? Gusto namang ipaputol, kaso kailangan na magbayad sa magpuputol. Sabi ng isa naming tropa. Ibenta niyo na lang ito. Itinuro niya ang medyo malapit lang sa amin, na bumibili ng puno para gawing panggatong. Kaya ng araw ding iyon. 10:00 ng umaga. Nagpunta ang isa naming tropa sa bahay ng nagpuputol ng puno. At nang bumalik na ito, kasama na niya ang bibili ng puno. Pumasok ito sa loob at nakipag-usap sa nanay ng aming tropa. Nang magkasundo na sila sa halaga na ibabayad, kinausap ang isa sa aming 6 na dapat ay kukuha lang ng mangga. Sinabi ng nakabili ng puno na kaysa kumuha ako ng iba, ikaw na lang. Pumayag naman ang aming tropa. Kaya kinuha na ang itak at tali. Nagsimulang umakyat ang aming tropa. Dala ang itak at tali. Pagdating niya sa taas, pumwesto siya sa sanga na puputulin. Nang simula niyang itakin ang maliit na sanga. Nang makataga na ito ng 5 beses. Ang mga susunod na taga ay pahinaanan ng pahina. Slow motion na ang paggalaw niya. Sumisenyas ito. May sinasabi siya ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Huminto siya sa pagtataga ng sanga. Bigla siyang sumenyas. Para siyang nagta-traffic sign, habang nakakapit sa sanga. Wala kaming idea sa ginagawa niya. Nagtatawanan kaming lahat sa ibaba. Sabi ng aming tropa, tubig ba? Ano, dalhin namin dyan. Nagsimula siyang bumaba. Ang kanyang mga pagkilos ay hindi na normal. Sobrang bagal na niya kumilos. Nang makababa na siya, marami kaming nagtatanong ngunit hindi siya sumasagot at nakatulala lang ito. Kaya marami sa amin na nagsabing baka na engkanto ito. Inihatid namin ito sa kanilang bahay upang makapagpahinga. At nag-uwian na kaming lahat. Nang bandang mga hapon, nagpunta ang nanay ng aming tropa sa bahay ng babae na nag-utos magputol ng puno. Sobrang taas daw ng trangkaso nito. Agad namang nabahala ang nag-utos na magpaputol ng puno. Ipinatawag nito ang isang manggagamot na malapit sa amin. Nagpunta ito sa aming tropa. Nang makita niya ito, alam na agad niya. Naduwende ito, pagkasabi nito at tinanong kung saan ito nagpunta. Sinamahan ang manggagamot, papunta sa bahay ng aming tropa na nagpaputol ng puno. Nang makarating ito doon, wala na kaming alam sa ginagawa nito. May mga hiniling ito na mga pagkain, gaya ng alak, biscuits at itlog. Wala na kaming balita. Nang tanungin namin ang nanay nito, ang simpleng sagot ay may trangkaso. Tumagal iyon ng 4 na araw. Nakita na lang namin uli siya ng Linggo ng hapon mga bandang 5:00. Siyempre tinanong namin siya kung ano ang nangyari. Natatawa siya habang sumasagot. Nung umakyat siya sa puno okay lang naman daw. Nang nagsimula daw siyang magtaga, may sumitsit sa kanya. Maya-maya pa, may lumabas na mga maliliit na mga tao, na kasing laki lamang ng mga daliri. Sa isip niya, ito ay mga duwende. Sobrang dami raw nito. Mabilis daw itong kumilos, at itinali siya kaya hindi siya makagalaw. Kaya pala bumagal ang pagkilos niya. Dahil sa takot niya kaya siya bumaba.
Kayo na pong bahala kung maniniwala kayo. Pero ito po ay totoong nangyari. Hindi ko na po pinangalanan ang lahat para na rin po sa kapakanan nila. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Sa next upload na po natin ipagpapatuloy ang ating series. Stay safe and God bless.